Ang kawawang babae ay palihim na naglalagay ng tira-tirang pagkain sa isang supot, pilit na itinatago habang sinusubukang ilabas ito. Napansin siya ng isang mayamang lalaki sa malapit, kaya nilapitan niya ito at pabulong na sinabi, "Alam mo bang bawal mag-uwi ng tira-tirang pagkain dito? Ire-report kita kung hindi mo ibabalik." Kinabahan ng babae. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahan niyang inilabas ang pagkain at ibinalik sa mesa. May luha sa kanyang mga mata nang mahina niyang sinabi, "Pakiusap po, huwag ninyo akong i-report. Ibinabalik ko na po." Ngumisi ang mayamang lalaki at bumalik sa kanyang mesa, tila kontento sa kanyang ginawa. Makalipas ang ilang sandali, lumapit ang waiter sa babae. Napansin ng mayamang lalaki na kamukha ito ng kanyang matalik na kaibigan noong middle school. Narinig niyang tinanong ng waiter ang babae, "Ma'am, gusto po ba ninyong umorder pa ng pagkain para may makain kayo at ang mga anak ninyo? Alam kong kakawala niyo lang ng trabaho at hirap kayo sa pera." Nagulat ang babae at sumagot, "Gusto ko po sana, pero wala po akong sapat na pera." Ngumiti ang waiter at sinabi, "Huwag po kayong mag-alala, kami na po ang bahala sa lahat." Naluha ang babae sa gulat at pasasalamat habang nag-o-order ng pagkain. Pagbalik ng waiter, lumabas ang dalawang anak ng babae mula sa banyo. Naupo sila sa tabi ng kanilang ina at nagtanong, "Mama, may makakain po ba tayo mamaya? O sa kalye na naman po tayo matutulog?" Habang ibinabahagi ng ina ang magandang balita sa kanyang mga anak, biglang napaiyak ang mayamang lalaki. Naalala niya ang sarili noong bata pa siya. Walang makain sa paaralan, pinapansin ang walang sinuman. Maliban sa isang kaibigan, ang waiter na yon na naghahati ng pagkain at nakikinig sa kanya nang ang mundo ay tumalikod. Tumayo ang mayamang lalaki at hinanap ang waiter, ngunit hindi niya ito makita. Tinanong niya ang isang waitress, "Pwede ko po bang makausap ang waiter kanina?" Sumagot ang waitress, "Nasa opisina po siya. Siya po ang manager dito. Tatawagin ko po ba?" Tumango ang lalaki. Paglapit ng waiter, tinanong siya ng mayamang lalaki, "Sino po ang nagbabayad para sa mga taong walang sapat na pera?" Sumagot ang waiter, "Ako po." Tahimik na inilabas ng mayamang lalaki ang tseke na nagkakahalaga ng $5,000 at sinabi, "Itago mo ang pera mo. Ito ay pasasalamat ko sa iyong kabutihan. At ako na rin ang magbabayad sa pagkain ng babaeng iyon." Nang makalabas ang babae kasama ang kanyang mga anak, nilapitan sila ng mayamang lalaki. Kinabahan ang babae ngunit sinabi niya, "Huwag kayong mag-alala. Narinig ko ang lahat. Naranasan ko rin ang maging mahirap noon. Humihingi ako ng tawad sa paghusga sa inyo. Mula ngayon, bukas ang bahay ko sa inyo. Tutulungan ko kayong makahanap ng bagong tirahan at ako rin ang nagbayad ng pagkain ninyo." Lumuha ang babae at ang kanyang mga anak habang paulit-ulit na nagpapasalamat. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa pusong marunong umunawa at magmahal. Kapag pinili nating maging mabuti sa kapwa, ang Diyos mismo ang gumagawa ng paraan upang baguhin ang mga puso mula sa paghatol tungo sa awa, mula sa kayabangan tungo sa pagpapakumbaba. Ang nagmamagandang loob sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon at ang kaniyang ginawa ay gagantihan niya. Kawikaan chapter 11 verse 17. Kung na-inspire ka sa kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, i-share sa mga kaibigan at mag-iwan ng comment sa baba. Maraming salamat sa panonood, naway naging aral ang kwentong ito. Hanggang sa muli, to God be the glory.